May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako if totoo ba ito. Actually, hindi ko alam anong ola to. Sa naaalala ko, kay meron akong malaki na utang, 5K plus. 7 days pa naman akong due dahil wala pang pambayad ngayon. At nabaw na din katatapal. Kinakabahan po ako, buntis pa naman ako. Ito po kasi lagi kong iniisip. Please hide my identity. Thank you. Legal force of online lending application. We now have in our hands the certificate of file action to file a case of negligence and breach of contract in pursuant of AM number 08-8-7-SC Small Claims Act of 2016 for your unsettled loan. Due to consistently ignoring reminders and calls, posted payment and no coordination for previous collector agent up to present. If you fail to reach out to us after this notice, we will forward this case to the highest justice court and we will inform you in the next day the exact date and time of field visitation, including your 3 character references. Ito po ang text sa akin. Hihingi lang po ako ng opinion nyo if ano gagawin ko. Alright. Magandang katanungan po ito, no? Bago po natin sagutin yung inyong katanungan, imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, himayin po natin, no, yung inyong katanungan, no? Sabi po nila, sila daw po ay legal force of online lending application. Wow. May legal force na po sila ngayon. Ano to? Si Shider ba to? Pulis Pangkalawakan. Isa. Ibang klase ko. Ano pinag-iimbento nitong mga online na to no? Di ko maintindihan. So, legal force of online lending application. Hindi ko maintindihan kung ano ho yun. Siguro, sinasabi lang nila dito na sila ho yung legal team ng online lending application, no? Ang pinagtataka ko dito, bakit hindi nila mailagay yung pangalan nila, no? O anong company sila, no? Kasi pwede naman nilang ilagay dito na from lending company, di ba? From ABC Lending Company, di po ba? Mas madali ho yun, at least identify nyo kung kanino kayo magbabayad, no? Kaya lang ho, syempre, takot ho sila doon sa mga pinagagawa nilang mga pangaras at pananakot. Kaya ho yun, hindi nila inilalagay. O, di ba? O, duwag. O. Tapos, sasabi nila, nasa kamay na raw po nila yung Certificate of File Action. Mali po. Certificate to File Action. Okay. Paano sila magkakaroon ng CFA o yung Certificate to File Action? Di po ba? Kasi yung certificate to file action po is ini-issue po ng barangay yan. No, pagka ho, walang naging amicable settlement o walang nangyari dun sa sa barangay conciliation proceedings. Hindi naman ho sila tatanggapin sa sa barangay. Napakalinaw ho yan dun sa kautusan po ng ng Supreme Court. O di po ba? Ba't sila magkakaroon ng CFA o yung certificate to file action? Tapos sasabihin pa raw yun, kasi daw magfa-file sila ng negligence and breach of contract in pursuant po, no, ng administrative matter number 08-8-7-SC, no? Ito pong administrative matter number 08-8-7-SC, ito po is yung amendment po ng Supreme Court, no? Doon po sa small claims, no? So, bakit kailangan pa ng negligence at breach of contract? O di po ba? Kasi kung small claims yan, doon na lang sa small claims pag-usapan, no? Ako at personally, kung ako ang tatanungin ninyo, hayaan nyo silang magsampa ng kasong small claims at doon nyo sa korte pag-usapan. No, kung talaga gusto nila gano'n, no? Ito yung opinion ko lamang po, kasi doon sa korte, or sa small claims court, mas maliwanag po yan. At least meron kayong
kaharap po na ano na huwes. Judge po ang kaharap ninyo. O di po ba? Kaya lang ako, hindi ho haharap yan sa mga mga judge. O, hindi nga tutungtong ng korte ang mga yan. Kasi nga ho, dun sa kanilang pinagagawang kalukuhan, o yung kanilang pag haharas, pag pananakot, o di po ba? Tapos yung mataas nilang processing fee. Actually, yung processing fee ang nakakahirap sa inyo eh. O tingnan nyo po, o, for example, ma-approve kayo 5,000, bibigay lang sa inyo 2,500. Kalahati na kagad. Tapos pagbabayaran nyo, yung 5,000 plus yung interest. Ano yung nakakahirap sa inyo? Yung processing fee. O di po ba? Tapos in 7 days, babayaran nyo. Hindi ba mga loko-loko yan? O. Grabe yung kalokohan yung ginagawa ng mga OLAN na yan eh. Lintikang kawalang yan eh. Hindi hugan, sa totoo lang, oo, nandun na ho ako, malaki yung interest rate. Pero ang napakalaki po is yung processing fee na sinasabi nila. Pero kalahati kagad. O, hindi nyo pa napapakinabangan yung pera, binawasan na kagad kayo ng kalahati. O, tapos sa loob ng 7 araw, no, yung 5,000 na approve sa inyo, plus yung interest ang babayaran ninyo. O, diba? Napakalaking kalukuhan. O, paano haharap sa korte ang mga yan? Di mababaliktad ho sila. Baka sila papagbayarin. O, dahil dun sa sa ginagawa nilang harassment sa inyo at pananakot. O. Mariusip. Takot ho yung mga yan sa korte. No? Alam nila ho mangyayari sa kanila. O, ituloy ho natin to paghihimay. O, tapos daw, kasi nga, kaya daw sila magsasampa ng ng small claims daw, or ng negligent, and breach of contract in pursuant of the Small Claims Act of 2016. Kasi nga ho, dun sa consistently ignoring reminders and calls, no? O, tingnan nyo, bakit kayo, hindi sinasagot sa message nyo tsaka tawag, mga OLA, di ba? Kasi hinaharas nyo, tinatakot nyo eh. Kung kinakausap nyo na maayos yan, at nagpapadala kayo ng messages na maayos, o kakausapin kayo niyan, i-entertainin kayo. O, due date pa lang, o, tataningan nyo kagad na kailangan ganitong oras magbayad. Kung hindi kayo magbabayad, ganitong mga, tinatakot nyo agad eh. Paano magbabayad? O, diba? Na lahat naman ho nakukuha sa maayos na usapan. Ba't kailangan yung takutin? Babaragin nyo agad? O, due date pa lang. O, ngayon pa lang yung araw, for example, nung bayarin, tatakutin nyo na agad. Puro kayo kalukuhan talaga. At gayon ba'y tamang paniningil? Hindi. Oh. Magbigay kayo ng paalala. Due date nyo ho ngayon, no? Oh. Antayin ho namin ng bayad ninyo. Paki-confirm lang po. Ganun. Hindi nyo kailangan takutin. Mariusip kayo. Tapos pagka daw kayo nag-fail, no, or hindi kayo tumupad, no, na makipag-reach out sa kanila dito sa notice na pinadala. Hindi ho notice to, pananakot din to, loko-loko tong mga to eh. Anyway, so ifo-forward na raw ho kayo sa highest justice court. Teteng, hindi talaga ho tong mga to marunong umintindi ng batas. Small claims eh. Tapos highest justice court. Sa municipal level ho ito. Oh. Di po ba? Sa municipal trial court. Oh. Sa pinakamababang korte. Oh, bakit ho highest justice court? Loko-loko. May pulis pang Kalawakan. Ngayon may highest justice court naman. Oh. Anak ka ng kamote itong mga na to. Oh. Tapos, sabi, meron daw ibibigay yung exact date at oras ng field visitation. Kasama, yung 3 reference na ibinigay ninyo. Ba't itadamay nyo pa pati yung character reference? Diba? Yung character reference, iyan yung yung tinawagan nyo. Kung pagpapatunay na kakilala o anuman, o di kaya pagka hindi sumasagot doon sa tawag yun, sa oras ng paniningil, no?
makikisuyo lang kayo. Ganun ho yung trabaho ng ano, or papel ng ano, ng references. Hindi ko kasama sa sisingil nyo. Luko-luko talaga kayong mga ola kayo Kasama sa sisingilin, pataabalahin nyo. O di po ba? Tapos kayo pa magbibigay ng oras. Sasabihin nyo pa talaga dun sa kliyente nyo kung kailan at anong oras kayo pupunta ng bahay. O di ba? Trabaho nyo yan. Kayong mga kolektor. Ako, trabaho ko yan, no? Hindi ko na kailangan sabihin pa doon sa kliyente na, pupunta ako dyan, ganitong oras. Bakit? Para saan? Para paghanda kayo ng pagkain. Gusto nyo may banda pa kayo, may combo, may red carpet, sasalubungin kayo. Mga bugo. Mariusip kayo. So, ibig sabihin lang, hindi nyo talaga alam, no? Kung paano ang paniningil, yung tama. Ba't ko kailangan ipaalam kung kailan kayo pupunta? Trabaho nyo yan. Mga loko-loko kayo. Hindi nyo talaga alam yung ginagawa ninyo. No? Ako dun sa sa nagtanong, no? Sabi nyo nga 7 araw na kayong delay. No? Dun sa ulan ninyo. Hanggat pinahahaba nyo yan, talaga madadagdagan na madadagdagan yan. No, makakadagdag ko sa stress nyo yan. Sabi nyo, buntis nga ho kayo. Di ba? Dapat hindi ho kayo nagpapaka-stress. No? Unang-una ho, dapat di kayo nang hiram dito sa mga ulan na to kasi talagang stressful tong mga to. Wala ho ibibigay na maganda sa inyo mga to. Pero yun yung kasisimulan nyo pa lang ng pangungutang sa kanila. Halos kalahati na ho, or kalahati na ang binawas dun sa utang ninyo. O di ba nakaka-stress? Ang nasa lang po, nasa ceiling ng interest is 9% lang. Bakit kailangan sobra-sobra sa 9%? Almost 50% or 50% kinakaltas nila. Yun ang pinakamabigat hindi nyo pa napapakinabangan yung pera, kalahati na or kulang kalahati nang tinanggal sa inyo. Tapos sa loob ng 7 araw, babayaran nyo. Di ba yung luko-luko? Mariusip, huwag nyo na patagalin. No? Kung maaari paglaanan nyo ng panahon. No? Pag-ipunan nyo siya, bayaran nyo siya na one shot. Pag kayong magpa-parcel, kasi pagka nag-parcel kayo dyan, dun lang sa interest mapupunta yan. Hindi mababawasan yung inyong utang. Ganyan kawalang yung mga ulan na yan. Hindi ba kagaya na ibang mga lending, financing at bangko yan, ina-apply yan sa partial. Diba? Depende sa usapan nyo yun. No? Hindi nyo nga makausap kasi ng maayos Paano maaayos yung inyong problema dyan sa mga damong ulan na yan, diba? So, ang gawin nyo po, bayaran nyo ng one shot. No? Doon sa mga payment channels nila. Kung kayo, nagbayad sa 7-Eleven, picturean nyo yung payment nyo, email nyo sila, bayad na ako. Kung doon naman kayo sa GCash, screenshot nyo, ganun din email nyo sila. Tapos takaan nyo ako. Huwag nyo na tatangkilikin ulit. Huwag na kayong uulit. Kasi pagka umulit kayo, talagang gumagawa kayo ng sakit ng ulo ninyo. Kasi alam nyo lang ganyan, tapos uulit pa kayo. Sa inyo na rin po nanggaling. Dito po. Sabi nyo, nabaon na kayo dun sa tapal system. So, ibig sabihin, alam nyo po yung kalakaran ng mga damuhong ulan na yan. Di po ba? Sana po dun pa lang hininto nyo na. Kasi ganito yan no? Sa tapal system tingnan nyo Let's say for example, yung una nyong loan, 5,000. Bibigay sa inyo, 2,500. Tapos ang babayaran nyo, let's say may kasama tubo, 7,000. Para babayaran nyo siya, no? Ilang ola ulit ang uutangan ninyo? 3. Bakit ko nasabing 3? Kung ma-approve ulit kayo ng 5,000, 2,500 lang na naman ulit ang makukuha ninyo. 7,000 yung utang ninyo doon sa isa. O di 2,500, 2,500, 2,500. Di po ba? Para maging 7,500. Magkano lang mapupunta sa inyo? 500 lang po. Di po ba? So dapat nung una pa lang tinigil nyo na. No, para hindi na kayo nai-stress. Talagang may stress kayo niya. Lalo buntis kayo. Di po ba? Kaya ako lagi kong payo, pagka yan mga ulan na yan, inabayaran nyo na, huwag nyo na silang tangkilikin. Para mabawasan ng stress nyo sa buhay.
Kasi yung pagka pinagpatuloy nyo yung stress sa buhay ninyo, tuloy nyo depression at anxiety ho, ang kababagsakan po ninyo. Eh, buntis ho kayo. Di po ba? Napakahirap po niyan. Meron ho kayong dinadalang bata sa inyong katawan. Kailangan nga maging healthy kayo eh. Dapat ho yung wala kayong masyadong isipin para ho yung dinadala nyo sa inyong sinapupunan healthy rin. Bibigay sa inyo ng mga ulan na yan, yung mga lintik na kolektor kuno na yan, puro sakit lang ng ulo. Torturein ho isip nyo yan. Kaya ho ako, yun lang ho ang payo ko. Bayaran nyo po, paglaanan nyo siya ng panahon. Mag-ipon ho kayo, bayaran nyo siya one shot. At huwag nyo na ho siyang tangkilikin. Kung kailangan nyo talagang mangutang, dun ho kayo sa mga lending, financing at bangko. Dun ho at least malaki-laki na ho makukuha ninyo, at mahaba pa ho yung yung termino. At ang kagandahan ho dun, yes, may processing fee, pero 9% lang po. Di po ba? Tapos ang magiging amortization po ninyo is every 30 days. Equal ho yun. Kung 30 days, 30 days, 30 days. Hanggang sa matapos ho ang termino nyo, 30 days ho ang laging bibilangin. Hindi ko kagaya niya sa mga damuhong ulan na yan. Sasabihin nga 90 days or 120 days. Pero sa unang 7 araw, kailangan bayaran mo na yung halos kabuuan ng utang. Di ba yung mga luko-luko? Tama ba yun? Mariusip na yan. Huwag na ho kayo magpaloko dyan sa mga ulan na yan. Hindi nyo na ho talaga mapapakinabangan yung pera pagka nakasimula kayo ng isa. Kagaya ho na sinabi ko sa inyo kanina. Sa isang loan, katumbas ho niyan 3. Pagka ho yan, nagtapal system kayo. Kaya huwag nyo gagawin yan. Pag nabayaran nyo na ho sila, naging all free kayo, huwag nyo na ho silang tangkilikin. Doon ho kayo sa mga lending, financing, at bangko bangkiran. Ngayon, kung gusto nyo ho talaga na medyo may kabilisan ang pagpapautang, meron din ho mga online lending platforms, na hindi siya app-based. Web-based po meron. Medyo may katagalan nga lang ho sila, pero wala ho silang nananakaw na mga detalye po sa inyo. Kagaya ng mga nakalista nyo sa phone book. Hindi ho nila mananakaw kayo kasi web-based nga ho sila. So kung ano lang ho, yung nasa kanilang application form, yun lang ang i-fill out ninyo. Tapos kung ano lang hingi sa inyong mga documentation o requirements, yun lang ho makukuha nila sa inyo. At ang kagandahan ho doon, kung sino lang ho yung ibigay nyo mga references, yun lang ho ang makukuha nila. Kasi nga ho, hindi kayo makukuha ng detalye ng mga yun. Yun ho, kung gusto nyo ng mabilis-bilis talaga. Kasi ang pinakamabilis ho talaga magpautang, yung mga ola na yan. Sumunod yung mga app-based. Tapos sa susunod na ho dyan, yung mga lending, financing, at syempre yung pinakamatagal is yung bangko. Kasi yung mabusisi ho talaga sila. Dahil sinusunod ho nila yung 5 Cs of credit. May evaluation ho talagang nangyayari. Mayroon ho talagang CI na nangyayari. Hindi ho kagaya dyan sa mga ola na yan. Mariusip, pag nakita ho na GCash user kayo, o di kaya Maya, padadalang ka na ng pera. Hindi pa tapos ang application na ginagawa mo. Diba? Ganyan ho kaluko-luko yung mga yan. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo na ho, huwag na ho silang tangkilikin. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ko kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.